mga ka-hustlers, i-share ko lang para sa mga hindi nakakaalam. I run and own 2 small catering businesses dito sa Amerika. Isang crepes at isang ice cream. Last time nag-post ako nung nag-grocery kami kasama ng mga anak ko. Grocery kami para sa isang event namin. And lahat ng pinamili namin, hindi lang siya para sa event na yun. Actually, yung iba para sa bahay din. So makikita niyo yung mga pinag-groceryhan. Makikita niyo ulit yung mga binili namin. At the end of the video, ipapakita ko rin yung mga expenses namin doon. Isasama ko rin yung package na pinili ng client at yung binayaran niya sa amin. Dumiretso muna kami sa produce section. Tapos kumuha agad ako ng 4 packs of strawberries na $3.59 or $4.59 each or per pack. And then kumuha din ako ng avocado for $9.99. And then kumuha rin ako ng 5 bunches of bananas. So per bunch is like $1.57 or $1.67. And then kumuha din ako nitong 1 pack of blueberries para din sa event. Sinabay ko na rin itong bumili ng 2 bags of lemons saka isang bag ng limes para sa mocktails and lemonade drinks sa birthday ng anak ko. So, hindi siya part ng event. Bumili na rin tayo ng chicken, ham, and turkey kasi ito yung mga meat choices ng client. At bumili rin tayo ng 3 bags ng paper plates pero hindi lahat to gagamitin sa event. Additional inventory lang yung iba dito. Pero isasama na rin natin ang expenses sa event na to. Since nandito na rin naman kami, sinabay ko na rin bumili ng bigas, 50 pounds. Hindi to para sa event, para to sa bahay. Pinakuha ko na rin sila ng chicken broth para sa bahay, hindi para sa event. Oats para sa bahay, hindi sa event. Flowers para sa bahay. And then pepperoni para sa bahay, hindi sa event. Alrighty, $278.80. So, ito yung total na na-spend namin sa store na to. Nakita nyo naman, hindi lahat ng greenery namin is just for the event. Meron din na para sa bahay din. So, yung susunod naman namin pupunta, ipapakita ko rin yung mga pinamili namin and yung expenses din namin doon. At after nun, ipapakita ko anong package yung pinili ng client para ma-compare nyo yung expenses at yung kinita namin. So, dito naman tayo sa second store. Ito yung pangalawang store at huling store na pupuntahan namin para gawin yung mga groceries namin for that event. Sour cream. At ito naman yung damage dito sa store na to. So, $57.48. Papakita ko na sa inyo kung anong package yung kinuha ng client. Punta tayo dito sa website namin, eatsthecrape.com. At ito yung mga packages na ino-offer namin. So, meron kaming savory and dessert. So, itong part dito, itong mga dessert crepes to or dessert packages. And then, etong sa ibaba, ito yung mga breakfast, mga savory. Pero ang kinuha nila is, hintayin natin, all the way down to sa kanila. So, ito yung pinili nila, ito yung 1,500 for 40 people. So, 40 people lang sila. Ito yung charge namin sa 40 people kapag ito yung package na kinuha nila. Hindi pa kasama dito yung travel expense, saka yung sales tax or VAT na tinatawag sa Pilipinas. So, aside from grocery expenses, may labor expenses din. So, yeah. So, sa tingin nyo, malaki ba yung kinita ko? Average or mababa, maliit? At dapat ko nang ihinto tong catering business? Ano sa tingin nyo? Hulaan nyo?